Good evening mga kabayan. I'm your host Noy Salawayon and welcome sa LMA Stories kung saan matutunghayan nyo yung mga kwento ng ating mga kasambahay, yung mga experience at mga lessons na pwede nilang i-share sa atin. So, our first guest, let me introduce to you, Ma'am John May Loyola. Hello po, Ma'am John May. Welcome to LMA Stories po. Hello po, sir. Pwede ko bang makilala si Ma'am John May at taga saan po ba si Ma'am John May? I'm John May Loyola po, sir. 27 years old from Cebu City. Bisaya di ay ka. Oh, Oh, Bisaya di ay. Basta Bisaya, gwapa kayo. Welcome po. And then, pwede ba naming malaman kung ano yung istorya ng buhay ni Ma'am John May? opo. Sa younger years mo po, kumusta yung experience, yung childhood memories mo? At kumusta po? Ano ba yung kinalakihan ni Ma'am John May? Andun na tayo sa, syempre mahirap. Laki ako sa hirap, tas yung mama at papa ko, anim kaming magkakapatid, tas yung mama at papa ko, naitaguyod naman nila kami, tas sa awa ng Diyos, nakapagtapos lang ako ng high school. Good to hear na nakapagtapos ka. Pero sa murang edad na experience mo yung gaano kahirap yung buhay. Opo. Ah, Umabot kami sa punto na wala nang makain. Umabot talaga. Ano yung experience mo bilang isang OFW? Yun ba yung parang na-picturean mo na gusto mo nang mag-abroad? Opo. Yun yung nag-push to sa'yo? Yes. So, pwede ba naming malaman o pwede mo bang ma-share sa amin yung kwentong buhay mo, yung experience mo bilang isang OFW? Opo. Ano yung mga naranasan mo? Noong unang abroad ko doon sa Qatar, unang dating ko pa lang doon, nagka-COVID agad ako. Tapos doon ako nanghina. Siyempre, naka-confine ako sa hospital. Tapos, walang cellphone, walang signal. Ang iniisip ko, makakontak sana ako sa pamilya ko, pero andun ako sa ibang lugar na hindi ako familiar. So, yung pangyayaring yun, malungkot talaga para sa akin kasi nga, lumalaban lang ako ng mag-isa. Nung time na yun, di ba, ang hirap ng sitwasyon, pandemic, di ba? Pandemic talaga. Sino nagpa-hospital sa'yo? Lahat po ng gastos under sa agency ko po yun, pero yung employer ko po ang nagbabayad nun. Sa awa ng Diyos, naka-employer ako ng mabait doon sa Qatar. Okay naman yung employer mo na siya talaga yung gumastos sa'yo. Pero nung time na yun na nandun ka na sa ospital, ano yung mga na-experience mo? Ano mo yung parang sinasabi mo sa sarili mo na parang ano yung pumupush to sa'yo na lumaban ka pa rin? Ginawa kong inspirasyon yung dalawa kong anak na gusto ko pang mabuhay kasi nga munti ka na akong mawala ng pag-asa doon. Tapos, ayun, lumaban ako hanggang sa gumaling ako. Ano yung parang dumating ka na ba sa punto na parang sinasabi mo sa sarili mo na parang hindi ko na kaya? Opo. Bakit? Ano yung nararamdaman mo nung time na yun? Nawala na ako ng pag-asa lahat-lahat. Gumuho ang mundo ko nung naghiwalay kami ng ama ng mga anak ko kasi nga doon ako nagsimula eh. Nangarap ako para sa pamilya naming binuo. Binuo naming dalawa. Tas, ayun nga, hindi niya nakayanan yung masaya sana yung pamilya namin hanggang ngayon. Pero, ano siya eh, marupok. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Na, umano siya ng, punta siya sa ibang babae. Tinalikuran niya yung mga anak niya para sa babae. Iniwan ka ng asawa mo dahil sa iba.
Pinagpalit yung pamilya mo ngayon dahil sa iba. Opo. So, nung time na yun, from the pandemic season, naranasan mo yung ganun experience na ikaw lang mag-isa. Opo. Ano yung nagko-convince sa'yo na parang lalaban ka pa rin until now? Lalaban ako para sa mga anak ko kasi andyan na sila eh. Para sa pangarap din nila. Gusto ko din silang mapagtapos kahit na nag-iisa na lang ako. Sa buhay, gusto kong patunayan na kaya ko silang buhayin. Kaya ko silang panindigan. Hindi ko sila tatalikuran. Kahit saan man ako mapunta, yung dalawang anak ko ang naging inspirasyon ko sa buhay. Ano yung pangarap mo para sa mga anak mo? Gusto kong hindi nila maranasan ang naranasan ko na hirap sa buhay, yung nanghihingi na lang ng pagkain sa kapitbahay. Siyempre, naranasan ko lahat yun sa mama at papa ko kasi nga mahirap lang kami. Gusto mong magbigay ng magandang buhay para sa anak mo. Opo. Kahit ikaw lang talaga mag-isa. Opo. Nakaka-inspire ka talaga. That's why, nakaka-proud yung bilang isang single mom. At the same time, sige, okay lang ilabas mo yung emosyon sa amin at thank you very much for sharing those things kahit alam namin na binabalikan pa rin natin yung past experience mo. Pero nakikita namin kung paano yung determinasyon ng buhay mo na lumaban para sa mga anak mo. Kaya sa mga single mom natin, nandyan, we're really proud of you. This is one of our best example, isang single mom natin na patuloy pa rin lumalaban kahit sobrang bigat na yung pinagdadaanan nila. Opo. Aside from those yung mga inspiration mo, di ba nakatulong ka din ba sa mga magulang mo? Opo, tinulungan ko yung mga magulang ko kasi yung mga kapatid ko. Panganay ka ba, right? Panganay. Panganay ka. Opo. We are really proud of you, ma'am. So, ano yung mga lesson na natutunan mo nung time na nandun ka sa pinaka-worst day ng buhay mo? Nung time Pinili na kong lumaban. Siyempre. Pinili kong lumaban, tas yung hamon ng buhay na yun, ginawa kong lakas para maging matatag sa hamon pa. Siyempre, may mga pagsubok pa rin na darating. Kailangan kong maging matatag para sa dalawa kong mga anak. kung makikita mo, eto, medyo iaano kita ha. Kung makikita mo si John May, yung batang John May, anong sasabihin mo sa kanya? Yung batang dyan, may ano yun, dependable yun. Palaging nakadepende sa magulang, sa desisyon ng magulang, sa desisyon ng tao. Kumbaga, wala siyang boses para maglabas ng mga hinaing niya sa buhay. Walang karapatang magreklamo kasi nga, bata yun eh. Lahat nakadepende sa magulang. Pero ngayon, na lumaki na ako, ayoko nang Anong masasabi mo sa batang John May kung kaharap mo yung batang John May ngayon, anong masasabi mo sa kanya? Yung ikaw ngayon, doon sa batang John May na yun. Kung batang dyan, may na naging mahina noon, naging malakas na ngayon. Opo. Medyo nadadala tayo sa emosyon ni Ate John May eh. Sige lang po. Pero Naiiyak pag- ako. Kasi totoo naman yun eh. Sige lang po. Masakit talaga sa parte ng buhay ko yung kwento kasi ng ama ng mga anak ko. High school pa kami, nagiging, na kami, kilala ko na siya. Kilala na talaga namin yung isa't isa hanggang sa na-engage kami. Tapos nagkaroon kami ng 2 anak. Medyo masakit talaga sa part ko na yun. Until now, parang Matagal na nasasaktan ka kaming pa. maghiwalay. Magpo 4 years na pero parang ayoko nang kumilala ng bago. Nandun pa rin yung pagmamahal mo sa kanya, no? Kung Sa- gaano kalalim ang pagmamahal ko sa kanya, ganun din kalaki ang galit ko sa kanya. Kaya siguro, yun yung ginamit mo ba? Na para bumangon ka ulit? Opo, syempre hindi. Kasi para sa kanya, sa paniniwala niya, hindi ko kayang mag-isa, hindi ko kayang wala siya. Pinatunayan ko yun sa kanya na kaya ko.
kaya kong mabuhay mag-isa. Kahit nawala siya. So far, naging okay naman yung buhay namin ng mga anak ko. Kung makikita mo siya ngayon, kung kaharap mo siya ngayon, ano masasabi mo sa kanya? Anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Mahal ko pa rin siya, pero kailangan kong magpalaya. Tapos kailangan ko na rin palayain yung sarili ko sa kanya. Kasi hindi pwedeng habang buhay na maging ganito ako eh. Ako lang yung nag-hold ng memory namin dalawa. Para sa akin, nung ako tatanungin mo, mas mainam ngayon, parang ipapalaya mo na din. Hindi, yung pagpapalaya mo, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Opo. Papalayain mo siya dahil gusto mo nang lumaya doon sa pain, doon sa bagay na matagal mo nang pinangahawakan. Opo. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa kasi nga 2 beses na kasi kaming mutika ng ikasal pero hindi talaga yun natutuloy. Hanggang sa naghiwalay na talaga kami ng landas until now hindi na kami nagkita. So, balikan natin yung 2 anak mo, di ba? Oh. 2 anak mo. Anong mensahe mo sa kanila? Anong mensahe mo sa anak mo? Sa mga anak ko, syempre, gusto kong paglaki nila, maging malakas sila, responsableng lalaki. Tapos gusto ko ding abutin yung mga pangarap nila sa buhay. Ganun. Lahat talaga gagawin mo Oo, bilang lahat isang ina, gagawin. no? Gagawin mo talaga. Opo. Iba kasi yung natin pag naging ina na tayo, lahat gagawin para sa anak. In a good way, syempre. In a good way. Oo po, tama naman yung ginagawa mo as of now. We are really proud of you na from aplikante to accountant, right? Yes po. Paano yung journey mo bilang isang OFW at paano ka napunta dito sa Dubai? Nung tapos na ang kontrata ko sa Qatar, biglaan akong binilhan ng ticket ng amo ko. Tapos may nakilala ako na taga LMA. Tapos nag-decide ako at nagtiwala na pumunta dito ng Dubai. Kasi may plano din ako i-pursue yung dream ko na makapagtapos man lang ng pag-aaral. Yung kinuha kong course ngayon, tsaka graduate na ako sa awa ng Diyos. So, yun yung journey mo, di ba? Yes, sir. Nakilala mo si LMA. Paano mo i-describe sa amin? Paano ka paano yung ambag ng LMA sa'yo? Ano yung ambag sa buhay mo yung LMA? Malaki, sir, kasi nga nabigyan nila ako ng oportunidad na makapagtrabaho dito. While nagtatrabaho, nag-aaral din ako. So, ginawa ko yung best ko para lang makapagtapos sa pag-aaral and of course sa pagtatrabaho na din. Sa tulong ng LMA. So, dito sa Dubai, di ba alam naman natin lahat, kahit isa kang kadama or isang kasambahay, marami pa rin opportunity. Hindi nilimitahan ng Dubai kung ano yung opportunity na pwede mong i-grab. Di ba? Yes. Marami pa rin, pwede kang mag-grow dito. Maraming mga chances na may ibibigay sa'yo or oportunidad may ibibigay ng Dubai sa'yo. So, para sa'yo now, from aplikante, kasambahay, to accountant. Yes, sir. Let me first congratulate you. Congratulations Sir. talaga. We're really proud of you. So, ano pong masasabi mo? Lubos akong nagpapasalamat sa LMA, syempre, saka sa Phil Global Academy kasi nakapunta Phil ko Global, yung schools, yung institute, siya. Yes, sir. doon kayo gagraduate. Yes, sir. Ano yung mensahe mo para sa LMA? Lubos akong nagpapasalamat sa LMA Human Resources Agency kasi binigyan nila ako ng opportunity dito na makapagtrabaho, makapagtapos ng pag-aaral. At saka kay Ma'am Jackie din kasi super bait at saka Sir Noy. Ang bait-bait nila. Wala Totoo akong naman masabi. na-experience talaga natin yung gaano kabait yung mga
CEOs natin, yung owner ng LMA, di ba? Yes, sir. So, paano mo pinagsasabay yung trabaho at saka pag-aaral mo? Pagtapos na ako sa trabaho ko around 10 p.m., 11 p.m. nag-aaral ako hanggang mag 3 a.m. Hindi rin naging madali. Kasi nga, kinabukasan yan, mga 8 a.m. May trabaho na din ako hanggang gabi na yan. Pero sulit naman kasi nga may pahinga ako 4 to 5. Kaya yung 4 to 5 na yun, pag may natira pang mga editing, ginagawa ko yung yung oras na yun, inano ko sa pag-aaral ko. Kahit kulang sa tulog? Kahit Kulang sa tulog, sir. nakaka-focus ka pa rin? Yes, sir. Grabe yung determination mo para matapos yun, no? How many months? How 4 many months? sir. 4 months? Yes, sir. Sa 4 months na yon, pero inallowed ka naman ng employer mo Yes, sir. Hindi niya alam na nag-aaral ako. nung time na yon. Yes, sir. Nagkusa lang ako nag-aaral. Pero ngayon, gagraduate ka na, alam na nila. Graduate na ako, sir. Gagraduate ka na. Ano yung feelings mo ngayon? Nag-graduate ka na. Siyempre, masaya kasi yung tuga na yung gusto ko sanang maranasan ng papa ko na ilagay yun sa ulo niya. Kasi alam ko sobrang proud yun sa akin. Ay, yung toga na susutin mo ngayon, nakalaan yun, parang gusto mong ibigay sa papa mo. Opo. Bakit? Kasi pangarap niya yung makapagtapos ng pag-aaral nung kapanahunan niya. Pero yun nga, kapos sa pera. Kaya hanggang grade 2 lang siya. Gusto kong ialay yun sa kanya. Anong masasabi mo ngayon sa papa mo? Pa, graduate na po ako. Pag-aral na po ako sa sarili kong pagsisikap. Sana maging proud siya sa akin. Alam kong nasa malayo ka. Siguro kung nasa malapit ka lang, ikaw yung sasama sa akin sa stage. Yun lang po. Yun lang. Pati ako nadadala sa emotion mo. Miss John May. Para sa kanya naman talaga ito eh. Dati pa pangarap niya yun, makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ako nag-give up. Tinuloy ko pa rin kahit na may mga obligasyon na akong kailangan panindigan. Tinuloy ko pa rin yung pag-aaral. Hindi ako sumuko. Pwede ko bang tanongin sa'yo ito? Dito sa Dubai, sino yung tumayong magulang mo dito? Siyempre si Madam Jackie. Kung may opportunity ka na ibibigay saglit. Ang dadalas. Naiiyak talaga ako. Anong masasabi mo sa kanila? Madam Jackie, salamat po sa pagbigay ng oportunidad sa akin dito. Kinukok mo ako sa iyong kumpanya. Binigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Maraming salamat po. Ano po, sir? Grabe yung maambag na ibibigay ng LMB, no? Yes, sir. Pero parang umiiyak din yung host nyo as of now, ah. But anyways, guys, napakinggan nyo naman yung journey ni Ma'am John May. From paano siya paano yung journey niya from sa mga experience na ano niya. So, guys, yun yung ating kwento na may ihahandog namin dito sa LMA Stories. Anyways, guys, napanood nyo naman at napakinggan nyo. Hindi natin nililimitahan kung ano yung mga kaya nyong gawin. Hindi lang namin dito sa LMA, hindi namin nililimitahan yung mga talents na meron kayo, lalong-lalo na yung mga kasambahay natin. At saka lalong-lalo na yung mga natatrabaho sa loob ng bahay. Marami pa rin kayong mga oportunidad na pwede nyong i-grab. Marami tayong mga pintuan na pwede nating i-open
at pwede nating i-grab yung mga opportunity na once in a lifetime lang na dumadating sa buhay natin. Kagaya ng kwento ni Ma'am John May. Medyo nagiging emotional ako. So, kung gusto nyo mag-apply at kung gusto nyo magkaroon ng bagong pag-asa, mag-apply na po kayo dito sa LMA HR Consultancy. Much love and God bless.